Isang magandang araw pong muli sa ating lahat at sa pag-aaral po natin ng 10 biblikal na paliwanag na si Jesus ay Diyos. Pumunta po tayo dito po sa pang-anim. Ang sabi po rito na batid ng mga pinunong Hudyo ang pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang pagka-Diyos. At one of the clearest evidence ng pagiging Diyos ng Panginoong Jesus ay yung reaction po dito ng mga Hudyo. At mababasa po natin dito sa Marcos chapter 2, ano ba yung naging aksyon at sinabi ng Panginoong Jesus. Simulan po natin dito, Mark chapter 2 verse 3 hanggang 12. Sabi niya dito, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakita ng ganito," sabi nila. So, dito po sa verse na ito, may dalawang bagay po na ginawa ang Panginoong Jesus. Una, yung sabi po niya, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, at yung pangalawa ay yung nakatindig o gumaling yung mismong paralitiko. At bago po natin bigyan ng diin yung dalawang bagay po ng ginawa ng Panginoong Hesus, take notice po muna tayo dito sa verses 6 to 8. Kasi dito pa lamang po, ipinapakita na yung karakteristik ng Panginoong Hesus bilang Diyos. Ang sabi po dito, 'di ba? Sa verse 6, may nakaupurong ilang eskriba na nagsasaloob ng ganito. Sa ibang version, ang sabi pong ganyan, "Now some of the scribes were sitting there holding a dialogue with themselves as they questioned in their hearts." So dito po, meron yung mga eskriba po na ito, may mga bagay silang iniisip patungkol sa Panginoong Hesus. At pansinin po natin, hindi nakabanggit po dito na sinabi sa Panginoong Hesus, or hindi rin po binanggit dito na narinig ng Panginoong Hesus yung pinag-uusapan nila, kundi sabing ganun, natalos or napag-alaman niya sa kanyang espiritu kung ano yung naiisip ng mga eskriba na ito. Dito pa lamang po makikita natin na He is an omniscient God. Ano po yun? An all-knowing God. Walang tao ang makakabasa ng nilalaman ng puso't isipan natin. Even Satan or kahit ang mga demonyo at kampo niya, hindi po kayang basahin ang isipan natin. Ang sabi ng iba, pag nag-take ka daw ng course na psychology, kayang basahin ito yung isip mo. Pero mali po. Only the behavior kayang mabasa. Pero tanging ang Diyos lang ang pwedeng makaalam, mabasa ang nilalaman ng puso't isipan natin. At from here, sa nabasa po nating verse, ang sabing ganun, natalos or napag-alaman ng Panginoong Hesus sa kanyang espiritu kung ano yung iniisip ng mga eskriba na ito patungkol sa kanya. So, doon pa lang, pinapatunayan na Diyos na siya. Ngayon, balikan po natin kung ano po yung ginawa ng Panginoong Hesus dito sa paralitiko na ito. Sa verse 7, nandun yung pagkukwestiyon nila na sinasabi nila, kalapastanganan po yung ginawa ng Panginoong Hesus. At yung paglapastangan na yun, or sa English, or yung blasphemy, ito po ay napag-aralan na po natin sa mga previous po. Ang blasphemy
the act of claiming the attributes of a deity. So, ibig sabihin po nito, yung kasalanan na ito ay kiniklaim mo na yung pagiging Diyos mo. At dito po, mula sa pahayag ng Panginoong Yesus na sinabi niya dun sa paralitiko na ikaw ay pinatawad na sa iyong mga kasalanan, alam po ng mga eskriba na ang pwede lang magpatawad ng kasalanan ay ang Diyos. At iniisip nila, how come na itong si Jesus na tao lamang, paano niya nagagawang sabihin yun? At bakit niya ipinapantay ang sarili niya o kiniklaim niya na siya ay Diyos sa pamamagitan ng pahayag niya na ito? So, dito pa lamang, from their reaction, pinapatunayan nito na merong claim or pahayag ang Panginoong Hesus patungkol sa kanyang sarili, tungkol sa pagiging Diyos niya. At sabi nga po, 'di ba, dito sa verse 9, alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitikong ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan o ang sabihin tumindig ka? So, pareho yung madaling sabihin na pinagaling ka na or pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Madali lang sabihin po yung mga bagay na yun. However, kung makikita mo yung power and effect ito after mo itong sabihin, ito ay pruweba na siya po ay Diyos. At ang pinaka manifestation or visible sa paningin ng mga tao ay yung nakita nilang mismo yung paralitiko na buhat-buhat pa ng 4 na tao ay tumindig. Nagawa nitong tumayo at gumaling ng lubusan. At diyan pa lamang ay pinatunayan na siya ay Diyos. Maaring sabihin ng iba, kahit sa time naman natin ngayon ay makagagawa ng himala eh. Pero napakalinaw na pinatunayan dito kung ano yung kapangyarihan ng Diyos dito sa lupa. Sabi niya, patutunayan ko sa inyo, sabi niya po dito sa verse 10, sabi niya, ang anak ng tao ay may kapangyarihan. So, hindi lang po basta sinabi ng Panginoong Hesus yung authority niya o yung power niya, kundi yung manifestation nito ay nakita ng mga tao. Kaya nga nanggilalas sila eh. Gayunpaman, hindi pa rin po matanggap ng mga eskriba na pinapantay ni Jesus ang kanyang sarili bilang Diyos. So, another verse pa po na ipinapahayag ng Panginoong Jesus or kiniklaim niya yung pagiging Diyos niya, punta po tayo dito sa Marcos chapter 14. Ito po yung time na ang Panginoong Jesus ay humarap sa hukuman. Ayan, dito po sa Mark 14, ayan, simulan po natin dito sa verse 60. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Verse 62, ako nga, sagot ni Jesus. At makita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat at makikita ninyong siya'y dumarating nasa alapaap ng langit. Winahak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. So, from here, ayan po again, may pahayag po ulit ang Panginoong Hesus tungkol sa kanyang pagiging Diyos. Nung sinabi niya dito sa verse 62, na siya nga ang Mesiyas. Na siya, ang sabing ganun, ay mauupo sa kanan ng makapangyarihan. At ngayon po, inakusahan ulit po siya ng blasphemy or paglapastangan sa Diyos. At sa kanilang Jewish law, na mababasa po natin sa Leviticus chapter 24 verse 16, ang kaparusahan sa paglapastangan sa Diyos ay stoning to death. At sa case po ng Panginoong Yesus, ang hatol nga po sa kanya ay kamatayan at hindi lamang po stoning, kundi alam naman po natin na siya ay pinahirapan at ipinako po sa krus. So, again, ang tingin po ulit nila sa Panginoong Yesus ay tao lamang, kaya ang kanilang hatol ay nagkasala siya ng paglapastangan sa Panginoon. At hindi lamang po yun, ang hindi po nila matanggap, lalo na po yung pinaka-high priest, ay yung sinabi o yung sinagot ng Panginoong Hesus sa kanila. Dahil dito po, kinote ni Jesus Christ
yung nakasulat po sa awit 110 verse 1. So, basahin po natin ano yung nakasaad po dun. Ang sabi po dun, sinabi ni Yahweh, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. At ito pong salmo na ito ay tumutukoy sa Mesiyas. Pinabanggit po nito kung paano siya maghahari dito sa lupa. At alam po ito ng mga punong saserdote. Kaya nga hindi nila matanggap bakit ginamit ng Panginoong Hesus itong salmo na ito patungkol sa kanyang sarili. Na kiniklaim niya na siya yung Mesiyas dito at siya yung hari ng Panginoon na uupo sa kanan ng Diyos. At another verse pa po na kinote din ng Panginoong Hesus na in-apply niya sa kanyang buhay ay mababasa din po natin dito sa Daniel chapter 7. Yan, buklatin po natin dito po sa verses 13 to 14. Yan, ang sabi po dito, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. So again po, kinote ng Panginoong Hesus dito yung mga verse na to at ginamit niya sa kanyang sarili. At ngayon po, no, sa sobrang tindi po nang hindi nila matanggap yung statement ng Panginoong Hesus, ang naging reaction po dito ng high priest ay winahak po niya yung kasuotan niya. At meron po silang kaugalian sa isang high priest, hindi niya po pwedeng basta sirain yung kasuotan niya. Yan. At yan ay mababasa po natin sa Leviticus chapter 21 verse 10. Pero sa case po na to, kapag ang kasalanan po ay blasphemy o paglapastangan sa Diyos o inaangkin ng sino man na siya ay Diyos, ang pwedeng maging reaction ng high priest, wahakin yung damit niya. So dito, yung pagwahak ng kasuotan ay gesture o pagpapakita ng strong grief or hindi niya matanggap na ganun kalaki yung kasalanan na commit ng Panginoong Hesus by claiming that He is the Messiah o siya ang Diyos. Kaya naman po ang sabing ganun dito, parusahan siya ng kamatayan. So dito pa lamang po sa reaksyon nila, dahil lang dun sa statement ng Panginoon, ipinapakita na mismo si Jesus, pinahayag niya yung sarili niya na siya ay Diyos. At ito po kung iisipin po natin, halimbawa, come to think of it po, kung, halimbawa lang po, i-embrace natin yung katuruan na si Jesus ay tao lamang. Kung tao lamang siya at hindi sa Diyos, lalabas na yung statement niya dito sa Mark 14 verse 62, ay nagsisinungaling pala siya. Kung tao lang siya, bakit niya i-claim na Diyos siya Pero ito ang Panginoong Hesus po ay hindi nagsisinungaling. Dahil siya nga ay tunay na Diyos. Basahin po natin dito sa 1 Peter chapter 2, verse 21 to 22. Ano po ang sinasabi dyan? Sundan niyo po ako. Ang sabi po dito, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y sunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Sa mas mababaw pong version, yan, sabi niya po dito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. So dito pa lamang yung statement po ng Panginoong Hesus dito sa Mark 14 verse 62 na pinahayag niya na siya ang Mesiyas,
na siya ay uupo sa kanan ng makapangyarihan at darating sa isang ulap. Ang sabing ganun, pinapahayag dito yung pagiging Diyos niya. At base po dito sa 1 Peter chapter 2, verse 21-22, na kailanman hindi siya nag-commit ng kasalanan ni nagsinungaling man. Kaya naman, hindi pwedeng maging tao lang si Jesus. At hindi lamang po siya naparito para ipakilala ang Diyos, kundi alam niya na ang misyon niya ay tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At yan, alam naman po natin ang reason kung bakit ibinigay siya ng Diyos Ama, dahil sa sobrang pag-ibig ng Panginoon na sinasabi nga po sa John 3:16. Kaya nga ito po kung si Jesus, meron na siyang kapahayagan ng pagiging Diyos niya, at nilinaw po ito na hindi siya nagsisinungaling. So marapat lang na tayo bilang Kristiyano ay i-embrace natin na ang Panginoong Jesus, hindi lang siya nagkatawang tao dito sa lupa, kundi siya mismo ay Diyos. Base po dito sa mga pinag-aralan po natin. Amen po. So, muli po, I pray na ito po ay nakatulong sa inyo, sa ating lahat, na mas nadagdagan po yung proof natin na si Jesus talaga po ay Diyos. So, salamat po ulit sa inyong pakikinig at panonood. Pagpalain po ang bawat isa.